Sa uniforme may marka ng dangal, ngunit ang puso'y laging mapagkumbaba at mahal. Di lang tagapagbutos sa gitna ng daan, kundi haliging gumagabay sa sambayanan. Bilang isang opisyal, sa lahat ng taon o araw mong nasa serbisyo, ano ang pinakatumatak sa puso mo at bakit, sir? Well, simple lang. Ang mapagsilbihan ko yung kapwa-tao, driver o enforcer at sasabihin sa akin na, "Sir, maraming salamat sa tulong mo." Yan yung mga tumatatak sa akin. Kasi yung papasalamat, mas treasure yun kaysa yung in kind. Kasi nandoon yung tiwala sa'yo, nandoon yung care, nandoon yung pagmamahal sa ano. So yun yung tinitreasure ko ever since. Kasi ang ano ko kasi sarili ko, na kahit saan ako mapunta, pag nakita ako, aalalayan ako. Napakagandang tanong ko is para sa akin ang tumatak talaga sa puso ko as isang public servant ay everyday is learning, araw-araw ay natututo tayo, araw-araw kasi iba't ibang senaryo ang ating na-experience at araw-araw iba't ibang tao ang ating nakakasalamuha. So with regards sa mga iyon, tayo doon tayo natututo, and lagi ko lang sinasabi lalong-lalo sa aking sarili na kailangan kong i-accept kung ano ang mayroon ako at mayroon sila, kasi hindi naman sa lahat ng oras tama tayo. Okay? Walang perfectong tao. So, kaya nga, lagi kong sinasabi, hindi lang sa inyo, kuya, pati sa ating mga kasamahan, na talagang araw-araw pag pumasok kayo, marami kayong matututunan. At pag kayo'y laging absent, malaki ang sinayang nyo. Bakit? Ulitin ko ulit, everyday is learning. Yun na po. Sa akin lang yung ano ko sa mga tao, sa tungkulin natin bilang opisyal, yung counter tayo sa mga tao natin. Hindi lang basta-basta tayo nag-higpit, hindi lang basta-basta tayo nagduluwag, pero nasa tama rin naman. Sa mga ganung bagay, siyempre, naunawaan natin yung mga tao. Sa hawak ko yung mga tao na sarap naman natin, or ganun yung nangyayari. Pinagbibigyan din naman natin sila. Siguro para sa akin yung loyalty sa trabaho. Loyalty sa trabaho. Dahil siyempre, yung loyalty, disiplina, yung integridad natin, siyempre kailangan natin. Bakit ka natin na gano'n, siyempre? Kapag loyal ka sa trabaho mo, siyempre magsiservisyo ka ng tapat. Isishare mo kung ano inaalis mo doon sa mga subordinates mo. Malasakit pa, siyempre, kailangan natin pangawakan yung magandang magsiservisyo. Isa pa, yun yung sinasabi ko rin dati, kasi sa mga formation, yun yung initiative din, isa pa yun. Tapos yung, yun nga, sinabi ko na, disiplina, pagmamalasakit din natin sa kapwa natin, yung makikisama natin, huwag natin wawalain yun kasi importante sa lahat yun. Kung mahalaga natin yung trabaho. Kung ano man yung pangarap natin, diba? Nandito tayo sa posisyon natin na to. Itong posisyon ko na to kasi from the lower office, nandito na ako sa commander, diba? Pinaghirapan ko to, pinagtrabahoan ko to. Tumatak na sa puso ko yung pagsiservisyo dito sa lungsod ng Pasig. At kung paano tayo makasilamuha sa hindi lang sa kapwa natin kasamahan, maging dun sa mga motorista nang naayos sa pakikitungo at sa pakikipag-usap sa kanila. At gaya nga na sinabi ko kanina, hindi lang pang sarili ang aking tinitignan dito, maging yung ating kasamahan at siyempre ang ating pamilya, yung experience, yung maging motivation sa ating pamilya. Siguro ang isa sa mga tumatak sa akin, harap namin si Mayor Vico nung kami ini-interview sa isang forum sa may City Hall na regarding sa aming plantilla para sa aming position, yung promotion namin. Yan ay isa sa mga naging tumatak sa akin. Pero pinaka-tumatak sa akin hanggang ngayon, taglay-taglay ko, ay yung tinuro sa amin ng former assistant chief namin na yung nakarang administrasyon na ang pagtungkulin namin nakabase sa ordinansa. So dapat aralin mo yung ordinansa,
dapat yan ang ginagamit nyo, gabay, sa inyong tungkulin. Pag sa ganun, maging maayos at matama yung inyong servisyo. Lalo-lalo na kapag dito sa ating kalsadahan, meron tayong mga kalsadahan na naayos sa ordinansa na dapat natin sundin. Pagka ito tinignan mo lang trabaho, ayaw ka rito. Ang hirap dito, pressure, init, ulan, nandyan. Kailangan tumatak din sa iyo na ito, public service to. Yakapin mo yung pagiging serbisyo publiko para tumagal ka rito, pagampanan mo ng maayos yung trabaho. Kailangan tumatak sa'yo, pumasok sa puso mo, sa isipan mo, nagsiservisyo ka sa tao. Number one, kaya sa opisyal, dapat mapasunod mo na mapasunod yung mga tao mo. I-guide mo sila ng nasa tama. Turuan mo kung ano yung dapat na gawin sa trabaho para ikaw ang sundin nila o kaya ikaw ang magbigay ng command dun sa kanila para sumunod sila sa kanilang mga trabaho. Siyempre, pangalawa, yung may nakakataas pa sa atin, kailangan natin sundin yun at i-deliver sa mga nasa laylayan natin na mapasunod natin sila sa tamang inaugalian ng isang traffic enforcer. Dapat tayo maging madisiplina tayo sa sarili natin na yung gagawin natin sa sarili natin, gawin natin sa iba para maging lahat ng kilos natin pare-pareho, hindi iba-iba. Walang sumasalungat, walang liliko, walang kakaliwat kanan. Kailangan isang diretso tayo. Pare-pareho tayo isang diretso na alituntunin sa traffic enforcer o sa ating trabaho sa local government. Pinasasahod tayo ng local government, kailangan bigyan natin ng kapalit dito sa ating trabaho. Ipakita natin yung trabaho natin na binabayaran sa ating serbisyo. Bali, ang tumatak sa puso ko rito, yung dedikasyon mo na rin sa trabaho, yung malasakit. Siyempre, yung kinabukasan din, iisipin mo rin siyempre, tatatak talaga sa puso mo. Ano ba kinabukasan ko rito? Ano ba pwedeng mangyari sa akin dito? Isa pa, yung tumatak sa akin yan, yung mga possibilities, yung mga mangyayari in the future with regard sa traffic. Ano na mangyayari dito, paano natin mai-resolve o yung sa mga papalit pa sa atin. Leader naman, no? Very neutral ka dyan. Sa mga tao kasi meron niya strong side, mga weak side ng mga tao. Babalansin mo yun. Kung saan sila, parang kung saan sila sanay na trabaho o sanay na area. Bibigay mo rin sa kanila paminsan-minsan. Although, ginagamitan din natin ng technique para matuto sila in other facing ng trabaho nila. Talagang kailangan nating i-educate pa sila. Tumatak sa akin na yung sisilbi sa mga taong bayan. Wala na rin public servant ako. Yun yung tumatak sa isip ko na priority yung nangangailangan o gagabayan sa ating panunungkulan bilang public servant. Siguro yung para sa akin yung tumatak sa akin na nag-iikot ako, nag-inspection ako, routine inspection, nag-operation. Yun, nakikita ko yung mga tao, yung mga kasamahan natin na dating kasama ko na bigyan din natin ng pagkakataon na kagaya ng pinanggalingan ko na galing din sa isang mababa, binigyan natin pagkakataon na magkaroon sila din ng posisyon. At nakikita ko kasi na yung dedikasyon din nila, nakikita ko rin sa kanila na kung ano yung pinagdaanan ko, ganun din yung pinagdadaanan nila. Nakakatuwa naman at nakikita ko yung pagiging leader din nila, na ibabahagi din nila yung mga nakikita nila, yung mga tinuro natin, yung mga naging training, yung mga seminar na ipapakita nila, na ibabahagi nila doon sa mga fish post natin doon sa baba. Sa oras ng hamon, sila'y di lumilihis, kasama sa hakbang sa lamig o init. Sa mga baguhan, sila'y unang tagapagturo, hindi lang sa salita, kundi sa gawa, yan ang totoo. Bilang isang opisyal na naka-uniforme, ano para sa iyo ang tunay na ibig sabihin ng tungkol? Well, public service is more on responsibility and accountability. So, ano ba yung responsibility? Pag nasa kalsada ka, ano yung responsibility mo doon? Siyempre, mapaluwag mo yung area. Yun yung number one responsibility mo doon. Accountability, ibig sabihin nun,
yung mga consequences na nangyayari din sa area. Nagkaroon ng bangga, nagkaroon ng promosyon, meron kang dapat tulungan. So, dapat magkasama yon. Bilang public servant, kinakailangan na hindi lang yung positive part ang kukunin mo. Hindi lang yung responsibility, kundi accountability din para mapapasayo yung tinatawag na public trust. Kasi alalahanin ninyo na tayo ay kinakailangan mapagkakatiwalaan tayo kasi merong filosofiya sa government na public office is a public trust. So therefore, kinakailangan ang public service is responsibility and accountability. Magkasama yan. Para sa akin, pag sinabing tungkulin, dapat ang katangian na ito ay taglay ng isang uniform personnel. Ano? Yung tinatawag na integridad. Ano? Pag sinabing integridad kasi, kahit wala tumitingin sa iyo, walang nagbabantay sa iyo, dapat ang trabaho mo or pagtatrabaho natin ay tuloy-tuloy, no? Hindi porke wala yung boss natin ay pakaangkaang rin tayo, ano? Kailangan taglay ng isang uniform personnel yung katangian na yon, sapagkat kung tayo po ay may katangian na ganun, siguro po ano, ang ating pagsiservisyo ay talagang tunay at totoo. Makikita natin na siya karapat-dapat bilang isang public servant. Yun po. Ibig sabihin ng tungkulin sa ating serbisyo, kailangan na sa traffic. Una-una, pagpapatupad natin ang ordinansa ng Pasig, lalo-lalo na sa national, na kasi single ticketing na tayo. Kailangan natin na ipatupad ng maayos, lalo-lalo na yung traffic. So, sa tagal na natin, namamalis naman natin sa sarili natin, ano talaga yung dapat na trabaho. Yung pagpapahinga, nandiyan lang naman yan. Pero sa talagang tatrabahuin natin sa tapat na pagsiservisyon. Kumbaga, service and dedication talaga, no, sir? Yun, mas magandang tanong yung quiz. Para sa akin, yun yung mag-servisyo tayo ng tapat at totoo. Kasi bakit? Siyempre, as a leader din, gusto ko maging good example din ako to others. Para nang sa ganun, kung ano yung nakikita nila sa aking kaputihan, ma-adapt din nila. Yun ang pinaka-the best doon. Ang tungkulin ko lang naman ay ipatupad yung naaayon sa bagay na nasusulat. No? Yun yung ating ordinansa. Kung paano mo i-delivered sa mga motorista. Kung halimbawa nilalabag naman nila ito at kung katanggap-tanggap naman yung mga paliwanag, i-educate lahat ng driver. At ganoon na rin sa mga kasamahan ko kapwa enforcer. Baka mamaya may mas maganda silang opinion, suggestion. Bukas tayo para sa lahat. Simula ako na naging official ako, naranasan ko lahat eh. At ayoko na maiparana sa iba. Ang gusto natin, maranasan nila yung maayos na pamunuan, maayos na pakikitungo, hindi lang sa isang opisyal, halos sa lahat. Gusto natin, no? Hanggang sa maliliit, gusto natin ka-respeto. Since under tayo ng City Government of Pasig, nasa Traffic and Parking Management tayo, para sa akin ang tungkol sa atin is mapagservisyohan yung publiko, yung tinatawag natin na public service. No? Ano nga ba yung public service? Ito yung pag-aalalay, pagbibigay ng informasyon sa ating mga taxpayer o tinatawag natin public. Upang sa ganun, bigyan sa tamang informasyon, magabayan natin sila, lalo na sa traffic, usaping traffic, at ang mga bagay na dapat natin para sa kanila, yung mga batas trapiko. Gayun pa man, sa ating pagsiservice, kasama na rin dyan yung ating pagbibigay sa kanila ng informasyon, hindi lang tungkol sa traffic, pati rin sa mga pagtatanong nila regarding sa mga location, yung mga hinahanap nila mga lugar. Magiging transparent din tayo, hindi lang kasi sa ating trabaho, minsan, hindi lang naman sa trabaho naglalaro yung ating ginagawa ng tungkulin. Iba, may mga pagkakataon din na sa atin din nagtatanong, naghahanap ng mga impormasyon sa atin rin na, alam mo na, yung ating, bilang tayo nagiging visible sa area, tayo rin tanungan regarding sa mga ibang departamento, kung sa makikita yung ganitong opisina, saan matatagpuan yung ganitong tao, lalo-lalo pagka mga empleyado ng gobyerno. No? Tungkulin, tsaka responsibilidad, pareho yan eh. Tungkulin,
Kailangan tungkulin mong pangalagaan unang-una yung mga motorista, yung publiko, yung mga dumadaan sa area mo. Pangalawa, tungkulin mo yung mga tao mo. Tungkulin mo silang, minsan parang miski personal nilang buhay, nakikwento sila sa'yo. Tungkulin mong pangalagaan din yung kanilang emosyon. Na kung saan kahit mahirap yung trabaho, bigyan mo sila ng rason para pumasok, masaya rito. Bigyan mo yung workplace nila, masaya lang. Malawak yung yung tungkulin sa responsibilidad. Yung publiko na dumadaan sa area mo at saka yung mga kasamahan mo, responsibilidad mo rin sila mula pagpasok hanggang sa makauwi. Doon pa lang natatapos yung responsibilidad ko doon sa mga kasamahan natin. Hindi ng tao kaya natin i-please. Correct. Kumaliwa kumanan tayo, may masasabi yung kabilang panig. Basta ang akin lang, nadadala ko sila ng maayos, ginagampanan ko rin tungkulin ko, sinisiguro ko hindi ako maabuso. Ang isang opisyal na naka-uniforme sa kalsada, una, dapat ikaw yung naka-uniforme, traffic enforcer ka, yung mga driver dapat sumunod din sa'yo. Hindi lang sa signages, hindi lang sa pagpapatupad ng ordinansa. Kaya ka naka-uniforme, ikaw ang masusunod dyan. Puro tama ang i-apply mo sa mga driver para galangin ka ng isang driver. Na ano lang tayo, yung experience lang natin sa traffic. Kasi mga pinagdaanan natin, may negative, may positive. Kaya i-adapt natin yung puro positive. Para mayroon tayong kaibigan sa kalsada, hindi tayo makipag-away sa kalsada. Ibigay lang natin yung dapat na pananalita, yung serbisyo sa mga driver. Tungkulin, ito parang isang isang responsibilidad talaga. Parang isang pamilya. Nakatayo ka sa pagiging isang padre pamilya, kailangan alam mo lahat ng responsibilidad na gagawin mo. Kahit na ang tao mo nasa duty, kahit siya nasa out of duty, responsibilidad pa rin yun. Kailangan talaga, yan ang bibigyan mong pansin din. Hindi lang sa loob ng trabaho, bagkus sa labas pa rin. Kasi minsan may mga kanya-kanyang problema yan, yung mga tao natin. Minsan, ma-absent. Kailangan, kung kilala mo yung pagkatao ng tao, may idea ka na kung bakit ito ma-absent. Kailangan, malaman mo rin siya in the other side ng buhay niya, out of duty. Para alam mo rin siya kung paano mo siya hihilutin, paano mo papayuhan, para maging maayos siyang civilian saka naka-uniform. Ang bilang naka-uniforme ka ang tungkulin, magsilbi sa mga nangangailangan na pinaiiral natin yung batas trapiko. Bigyan ako ng challenging ito bilang head inspectorate. Alam ko naman na merong magagalit, merong matutuwa dahil sa pagdidisiplina ng ating enforcer. Kasi yun ang binigay sa aking posisyon na pagdidisiplina sa bawat enforcer na magbibigay ka ng halimbawa pag nagkamali, kailangan ituwid. Hindi yung imamali mo pa. Yung tungkulin, siyempre tayo as a public servant, number one, hindi, para sa akin na yung tungkulin, yan yung tinatawag nating responsibilidad o obligasyon. Siyempre, pag tayo, yung tungkulin natin, yung duties and responsibility natin na tinatawag, yan yung kailangan ginagawa natin araw-araw. Ano ba yung kailangan natin gawin? Kung fixed post ka, ganito kailangan mong gawin. Kung supervisor ka, ito ang dapat mong gawin. May mga kanya-kanya silang duties and function. Kaya napaka-importante niyang tungkulin na yan. Kaya kailangan, yung tungkulin natin, kaakibat dyan yung mandato natin. Siyempre, kailangan kung ano yung pinatutupad natin, yun lang, hanggang doon lang tayo sa pinatutupad natin. With the proper guidance, siyempre, nung happy natin, na napakalaking bagay din na nandiyan si Colonel De Dios. Ang laki nung naibigay niyang, ay bahagi niya sa atin, hindi lang doon sa pamamagitan ng spiritual, lalo na dito sa subaybay natin doon sa mga tao natin sa labas. Yun nga, na unti-unti, nababago natin yung mga dapat baguhin. Even ako, kahit ako, yung nakikita ko, mali pala, kailangan baguhin ko. Unti-unti, binabago natin para kahit paano, mararamdaman, makikita naman nila na, si Sir, ganun pala, ganun. At pinapaliwanag naman natin, hindi, yung tungkulin niya, ginagampanan lang naman natin, yung mandato natin. Hindi ibig sabihin na nagagalit kami sa inyo, pinahihirapan kayo. Bahagi lang to nung tinatawag natin na tungkulin. Sa oras ng hamon, sila'y di lumilihis.
kasama sa hakbang sa lamig o init. Sa mga baguhan, sila'y unang tagapagturo, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Yan ang totoo. Ano naman po ang may papayo mo doon sa mga, kumbaga mga baguhan or bago na papasok sa katulad nito na trabaho natin sa servisyo natin? Ano may papayo mo? Well, integrity, honesty, equality. Yun lang yung may papayo ko sa kanila. And then, enjoy your work. Pagka na-enjoy mo yung work mo, everything sasama yan. Sa Bible, ano ba ang number 1 dyan? Pagmamahal. Mamahal sa Diyos, sa pamilya, sa kapwa. So, ganun din yun. Enjoy mo lang kahit gaano kahirap, kahit gaano pa kahigpit yan. Enjoy mo lang para maganda yung aura mo, nagagawa mo lahat. Tingnan mo naman, pumapasok tayo ng lagpas-lagpas sa oras. Pero walang sakit. Kasi nga, nag-enjoy ako eh. Di ba? Nag-enjoy ako sa trabaho ko. And lastly, kinakailangan, kaya parati kong pinapayo sa kanila, bago ka pumakbang, papalabas sa iyong tahanan, tawagin mo siya. Oh Lord, bless us. Kasi yan ang mag-guide sa'yo. At pangalawa, alalahanin mo na pag ikaw ay lumalabas, mayroong isang pamilya na nag-aantay sa'yo. Ano bang topic di ba may bibigyan sa kanila? Self-discipline. Self-discipline. Hindi ko pinagbubuhat ng pangko ko. Nandyan lang yung bahay ko. Diyan sa kabilang kanto lang. Pero, 4:45, nandyan na ako. So, kasi inaalalayan ko yung mga third shift. At saka, bawas traffic. Kasi nandito na ako eh. Kasi kahit matraffic ako, so what? Hindi naman ako late. So yun yung nakikita kong number 1 na solusyon dyan sa ano. Actually, walang traffic sa Metro Manila. Self-discipline lang talaga. Pati yung mag-ina ko, sinasabi kailangan maaga kayo. Hindi kayo pwedeng part ng traffic. Yung paglilingkod kasi sa bayan ay paglilingkod sa Diyos. Be a public servant. Pag sinabing public servant, bayan muna bago ang sarili. Minsan lang po tayo dumaan sa mundong ito. Ano? Bakit hindi natin gawin yung mabuti? Be a public servant. Maging mabuti, maging tama. Base doon sa ating pinapatupad na batas. Lagi nyo lang tatandaan po yung 4 na liter na ito. PRRD. Ang P nagre-represent sa unang-una prayer. Okay? Yung R naman, kailangan alam ho natin yung mga restriction. Yung restriction kung ano po yung bawal, no? Alam po natin yung mga pinagbabawal sa kalsadahan, sa pamamagitan ng mga signboard, mga meeting po niyan, dapat alam po natin yun yung restriction. Pangalawa po, yung R, ito po yung tinatawag na rehistro ng motor, no? Kailangan dala natin yung rehistro ng motor. Okay? Ang liter din naman, driver's license. Ano? Kailangan bago tayo sumampa ng motor, yung mga nabanggit ko na yon, kailangan dala nila yon or ginawa nila yon para po hindi tayo maabala at iwas abala na rin para po sa atin. Lagi natin tatandaan po yun, yung 4 na litra. PRRD. Unang-una, kailangan tumatak yung mga sinasabi natin sa kanila. Bago sila, siyempre, ano yung mga pinatutupad, dapat alamin nila, dapat anong gawin na tama sa pagiging utos ng mga opisyal. At sana naintindihan din nila, siyempre, pag mabagong kaso, maunawaan nila yung mga kampanya natin dito sa traffic. Sa akin lang, siyempre, yung respeto natin siyempre, lalabas sa kalsada. At tayo naman, yung mga lisensyado, kasi kailangan na tayo nakasakay sa motor, 4 wheels, ano pa mang bagay. Respetuhin natin at alamin natin yung ano ba yung mga pinatutupad kasi iba-iba naman ang pinatutupad ng mga ibang city. Pero sa Pasig, talagang dapat maging observant sila sa mga bagay na lalo na pag traffic, maging malamig ang ulo, kasi alam natin ang Pasig diversion yan ng iba-ibang city. Kasi laging traffic, araw-araw, rush hour, lalo na sa umaga, alas 5 hanggang siguro alas 9, alas 10 kasi truck ban, yan. Kaya sa akin lang, sa mga manonood mo, mga sa mga mananakay, mga driver, para maging observant o maging tayo sa kalsada, hindi tayo tumahin sa ulo. Kumbaga gaya ng sinabi ng district commander natin, chill lang. Relax lang.
Doon, sa mga bagong pasok sa serbisyo, okay, hindi naman nawawala sa akin to na yung pagiging tapat sa tungkulin, yung pagiging alam natin yung batas, trapiko na ipinatutupad natin. Tuloy lang nila, kasi walang gandang serbisyo, huwag silang papasilaw kung ano man yun. Alam niyo sa kalsada kasi ang daming tentasyon dito, di ba? Alam mo naman yan, boys. So para sa akin, kailangan manungkulan lang tayo na naayos. Kung wala tayong pinigilingan, lagi tayo nasa ginala. Yun, traffic tips, meron din ako may share yan. Sundin lang natin, simple lang yan eh. Sundin natin yung mga road markings, yung mga signages natin dyan. Hanggang sa ganun, maiiwas tayo doon sa mga road accident, di ba? Kasi simpleng ano lang yan, simpleng mga signages lang yan pag sinunod natin, napakalaking bagay. No? Hindi basta-basta sinusunod yung mga road safety, yung mga signages na nakalagay dyan, dinapaliwala, kaya doon tayo nagkakaroon ng malalang aksidente. So sa simpleng pagsunod, napakalaking bagay dahil bakit doon nakasalala yung buhay ng isang turista. Lagi kong pinapayo sa kanila, hindi kayo pumasok dito para sa sariling interes at sarili niyong kapakanan. Pag pumasok kayo rito sa isang organisasyon, hindi nawawala ng pinuno. Yung pinunong magtuturo sa inyo ng maayos, mahusay na kaalaman at kung paano niya ipa-implement at ipatupad yung kanilang tungkulin sa trabaho. Ang maipapayo ko lang, unang-una, paano lang kanilang pasensya sa trapiko, pero hindi mawawala yung presensya ng bawat enforcer sa kalsadahan. No? Minsan kasi nandiyan yung namumura yung enforcer. Sana tingnan din naman nila kung paano nila yung ipatupad yung kanilang trabaho. No, bilang isang enforcer, kung paano sila maiatid sa kanilang mga paroroonan ng ligtas. Okay, maganda tanong yan, no? Kasi ako, nung nagsimula ako sa serbisyo ko, ang unang-una ko, ano ba yung itiin ko? Bakit ako pumasok sa PPMO? Bakit ako pumasok sa traffic? Siyempre, alam ko sarili ko, nakatapos ako ng 4 na taon. Bakit po ko pumasok dito? Isang mahirap na trabaho, pero bakit ito napili ko? Para sa kalaman ninyo, nung maliliit kasi kami, yung kapatid ko, meron siya isang ninong na pulis na nakasay sa isang traffic. No? Noong panahon kasi ng 1980s, 70s, mga pulis pa yung mga naka-area sa kalsada, no? Wala pa traffic enforcer. No? So parang, anong ba ang buhay ng isang pulis o isang traffic enforcer sa kalsada? So nung nagkaroon ko ng pagkakataon na inalok ako na baka gusto ko daw subukan yung traffic enforcer, hindi ako nagdalawang isip. Kasi unang-una, gusto ko maranasan ano ba yung buhay nila. Pangalawa, siyempre, gusto ko makapagservisyo kasi ito yung unang pagkakataon na pumasok ako ng gobyerno. Although, ang mga tito at tita ko nasa gobyerno, sa national, pero ito, gusto ko maranasan ano ba yung naging buhay nila. Kasi sa private kasi, siyempre, alam naman natin, ang sweldo mas malaki kumpara sa gobyerno. Ito kahit malita sa gobyerno, malita sweldo ng gobyerno, pero kakaiba po yung karanasan namin sa traffic. Kakaiba po yung pagiging servisyo namin, nakapagbigay kami ng servisyo sa publiko, at higit sa lahat, mas marami po yung nalalaman namin, natuturuan namin, yung mga kasama namin, regarding po sa batas at sa ordinance sa aming pinatutupan. Yan po yung isa sa mga dapat ko na pinabahagi, hindi lang sa mga nakihan na, ultimo din sa mga bagong pasok na dapat sana, maging aware sila. Hindi lang po yung trabaho pinasok natin dito, hindi servisyo totoo, yung public service natin. Isa sa pinakamabisang paraan, yung pag-alis na mas maaga, no? Maiwas tayo sa traffic. Alam naman natin yung oras ng peak hour sa kalsada, lalo-lalo na kung oras ng pasukan ng estudyante o oras ng pasukan ng mga empleyado. So, isa sa mga paraan yan, kailangan mas maging handa kayo sa pag-alis ng bahay na mas maaga. Pangalawa, dapat maging handa rin yung sarili ninyo sa kung naman nasusuong ninyo sa kalsadahan. At higit sa lahat, dapat may disiplina na sa sarili natin. Huwag po natin kalilimutan na sumunod po sa batas trapiko. Yan ang number 1 po para makaiwas po tayo sa disgrasya, marating po tayo ng maayos sa ating patutunguhan. Ang may papayo ko lang, itong trabaho, natin tingnan na trabaho to. Yakapin natin, mahalin natin, intindihin natin na ito hindi basang trabaho. Ito ay serbisyo publiko. At pagka naintindihan mo yun, mapapamahal ka rito sa trabaho na to, hindi ka maliligaw ng landas, hindi ka gagawa ng hindi maganda, dahil nga ang ginagawa mo, serbisyo, higit pa sa trabaho. Unang-una, tips, check natin sa sakyan natin. Pangalawa, yung sarili natin, check natin. Handa ba tayo? Kaya ba ng sarili natin? Pangatlo, kabaan natin yung pasensya. Isipin lagi natin na yung inalisan nating tahanan, naghihintay doon.
sa pag-uwi natin, asawa, anak natin. Pagpapakumbaba. Yung pagpapakumbaba, hindi lang sa tao, lalong-lalo na sa Diyos. Kailangan meron tayong pagpapakumbaba. Humility, ika nga ni Hepe, ang mabuting Hepe natin, ng traffic parking management ng Pasig City. Isa siyang halimbawa, napakabait ng ating Hepe na si retired Colonel Rodrigo de Dios. Nagpapasalamat nga ako sa Panginoon at sa napunta sa atin sa traffic ng Pasig City. At isa siyang number one sa puso ng mga TPMO. Ang bait-bait niya. Kaya yun ang ina-adapt ko at kailangan natin i-adapt pare-pareho. Kasi bakit? Para lahat tayong enforcer, madisiplina. At ayun ang gusto ng ating Hepe, ng Pasig. Kailangan talaga yung relax ka lang sa kalsada, lalo na mainit. Hindi katulad ng unang mga panahon, o konti lang ang sasakyan. Relax lang tayo sa pagdadrive, chill lang tayo sa pagdadrive. Simple lang, kasi ito, ganito rin ang mga pinapahayo sa akin ng ano eh. Yung ako'y bago lang, na once na pumasok ka sa isang serbisyo publiko, ilalaan mo halos lahat na nga ng oras para sa serbisyo nato. Public service, talagang public service. Meron yan mga commitment. Bago kayo pumasok dito sa pagiging isang serbisyo publiko, pag-isipan nyo ng hindi lang isang beses. Pag-isipan nyo, alamin nyo ang mga tungkulin nito, alam ginagawa ng mga serbisyo publiko. Sabi nga nila, maging aware lang tayo. Hindi naman natin sinasabing sumunod tayo sa traffic violation. Kasama yan, yung mga traffic rules and regulation. Sundin natin yan. Pero ang pinakamas maganda, pag gagamit tayo ng kalsada, unang-unang tatandaan natin dito, yung paano tayo magiging maayos. Kung paano tayo nakahanda yung katawan natin sa lahat ng pwedeng mangyari sa atin. Makalmahin natin ang sarili natin, yung kondisyon natin ng katawan natin. Kasi sa ganitong pamamaraan, may iwasan natin ang aksidente, yung mga road rage, natin yan. Isa pa, magkakaroon ka ng isang magandang relasyon sa mga kapwa mo, kung magkakaroon man kayo ng kumusyon sa makakapag-isip ka. Kaysa yung wala ka sa kondisyon, maiit ang ulo mo, hindi mo nasusundin lahat. Kahit ang tayong mga otoridad, hindi na rin nila i-respeto. Kaya yung obeying traffic rules and regulation, kasama yan. Pero masigit sa akin ang payo ko, kondisyon natin, sarili natin, utak natin, tsaka yung physical natin pangangatawan para may maayos tayo. Itatak nila yung mga advice ng mga kataas. Kaya nga binibigyan ko ng payo yung disiplina, respeto, tsaka yung mga nangangailangan ng tulong. Sipag lang, sipag lang, tiyaga, tsaka hindi pwede yung absent ng absent. Bilang isang ama ng pamilya, priority mo talaga trabaho para mabigyan mo sila ng aral yung ibigay mo sa Panginoon. Pasensya kung kayo natatraffic. Basta magbigay lang tayo, kung tayo masyadong mainitin ang ulo dahil dyan tayo nagkaka-problema. Doon sa mga bagong pasok, lagi natin sinasabi sa kanila, napaka-importante, unang-una yung respeto. Kung sino yung mga dinatnan mo dito, mag-observe ka muna, tingnan mo kung ano yung mga ginagawa nila. Magagayahin mo yung mga tama. Kung may mali, pwede tayong magsabi doon sa ating mga immediate supervisor, kahit sa amin, ibig kay Kernel, kung meron kayo nakikita mali. Pero pinaka-importante, yung respeto natin, yung mga kasamahan natin. Dahil sa isang samahan, napaka-importante yan, yung cooperation, coordination, yan ang mga importante. Kakaroon tayo ng isang magandang samahan. Lalo na dito sa organisasyon natin sa TPMO. Lalo na ngayon, dito nakita naman natin yung talagang napakalaking pagbabago ditong TPMO lahat. May mga kanya-kanya na silang duties, may mga kanya-kanyang ginagawa. Kaya natutuwa kami ni Kernel dahil nakikita namin lahat nakikipag-cooperate, kung ano yung inuutos niya, nagagawa naman. Meron sigurong pa rin, hindi tayo 100%, pero kahit pa paano, masasabi natin na maayos yung tinatahak natin itong TPMO. Kaya doon sa mga bago, lagi natin pinapaalala sa kanila. Basta ang importante, gawin mo yung trabaho mo, yung binigay sa yung trabaho. Pagkatapos ng trabaho mo, uuwi ka na, para doon sa time mo naman sa pamilya mo, pugulin mo yun. Yung oras mo, may 2 araw pandeo, doon pugulin yung mga time mo para sa pamilya mo. Lagi nilang aalagaan yung mga sarili nila kasi napaka-importante no. Kasi pag tayo nagkasakit, apektado unang-una pamilya natin, yung syempre, number 1, yung kabuhayan natin, napakaraming magiging maapektuhan. Kaya yun ang lagi natin pinapaalala sa kanila. Kaya awa naman Diyos, nakikita natin na yung mga kasamahan naman natin, yung mga tao natin sa labas, even yung mga team leader, sector commander, ginagabayan din sila. Sunod lang tayo, lagi tayo doon sa
kung ano yung pinatutupad natin, yung mandato ng DBM. Bilang lahat naman tayo, meron tayong mga sasakyan, lalo na yung mga motorista natin, maipapayo lang natin, lagi natin check yung mga sasakyan natin, yung mga motor, yung mga kung four wheels man yan, check natin lagi yung mga ilaw, preno, yun bago tayo lumabas, bago natin tayo mag-drive, check natin lagi dahil napaka-importante yung safety natin. Tayo muna, bago paglabas naman natin, yung safety natin sa kalsada, yung mga taong nakakasama natin sa kalsada, lagi natin sanang panatilihin yung pagiging kalmado lagi para maiwasan natin. Siyempre, napabalitaan natin ngayon, masyadong yung road rage. Lagi natin panatilihin yung composure natin, yung pagiging kalmado natin. Konting tanguan lang natin. Pasensya na po, boss. Mga ganong bagay na tingin natin medyo maiiwasan na natin yung magkaroon ng pagtatalo pa sa kalsada. Yun lang, yung maging mapagbigay tayo. Yun lang, yung napaka-importante yung nakikita natin nagiging problema ngayon tungkol sa road rage. Maraming salamat, Sir Guys, no? Ayun, mga Guys, nakapanayam natin yung head ng Operation Division, walang iba kundi si Traffic Officer Ronnie Fernandez. Maraming salamat po, Sir Guys. Ang leader ay di laging nasa unahan. Minsan ay nasa likod, umaalalay sa daan. Alam ang galaw ng bawat kanto at kalsada, pero mas alam kung paano magpakatao sa gitna ng gulo at kaba. Hindi naghihintay ng kamera at papuri, bagkos ay katahimikang may dalang ngiti. Kaayusang payapa ang siyang hinihintay, kahit walang palakpak tuloy sa pagkalalay. Sa bawat hakbang, sa araw-araw na pakikibaka, may gabay na may dangal, yan ang kanilang panata.